Wala ang reliyon, wala dili kita makabasa sa Biblia ang inay reliyon makaluwas. Ang putli mao ang born again kay ngano ang born again mao na requirements para maluwas ta. Hindi wala nag-charge bitaw. Mo na ako lang ikuan. Sige, og salamat. Okay, salamat kayo sa pangutana igsuon diha sa Mateo 16:18. Sinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Wala ang reliyon, wala dili kita makabasa sa Biblia ang inay reliyon makaluwas. Kundi si Kristo ra makaluwas. Buhat 4 versikulo 11-12. Kinsa ngalan gatag Katoliko o Kristo. Kristo mao ang makaluwas ka nato mga kaigsunan. Mao na tinaw kayo mga kaigsunan. Santiago 1:27. Ang putli mao ang born again kay ngano ang born again mao na requirements para maluwas ta. Dili ka makakita sa gingarihan sa Dios. Gawas kung mataw ka pag-usap. Kung sa English kung mataw pag-usap. Born again na sayon mo tanan mga kaigsunan. So tinaw ka mga kaigsunan nga ang born again mao na requirements para maluwas ta. Dili ang reliyon, dili ang tinukod sa mga tao, dili na ni Kristo. Tinukod na sa tao. Kaya ano, sa 33 AD daw gitukod ang ilang reliyon. Pangutana, namatay si Kristo, ibalik pa si Kristo para magtukod ng reliyon, no? Ibalik si Kristo para sa mga apostoles. Diba, ibalik siya sa mga apostoles? Dili sa pagtukod og reliyon. Mao na pinakadakong bakat mga kaigsunan. Panultihon 30 versikulo 6. Wako na maka, kinsay na maka, ang nagdugang, basahan ninyo sa inyong balay. Ang nagdugang, kung napuno, ipahila sa Diyos ang pagkapakakon. So, tingnaw kayo mga kaigsunan. So, really debate lang nino, mga kaigsunan, ninaot nga, magbasa sa Biblia, mga kaigsunan. Dili ko, mapromote sa among reliyon, kundi ang Biblia akong ipromote. Kaya ang buwan ni City, wala na kamaturan, kaya kamaturan, ang maghatag ka na ito kagawasan, o balaan mga kaigsunan. So, balaan na, o lagi, balaan na ang kamaturan, kaya ang pulong sa Diyos, kamaturan, walay bakak sa pulong sa Diyos, bakak, katong history book, nga 1990s pa nitong mga kaigsunan. Robot-sotso, niingon, kadtong karaan nga panahon nga istorya ninyong kuninawon dili ang storyboard nga Google nga business pa na mga kaigsunan gibayaran ra na mga kaigsunan para maligon ang usa ka simbahan mga kaigsunan. Muna kinsa pinagpapatay sa ni Jose Rizal diba mo ka mga kaigsunan ang mga sisigyapo na mga kaigsunan kaya ano namatay si Jose Rizal nga nasayod sa Biblia gani mga kaigsunan ingon si Jose Rizal nga wala ko na purgatorio sa Biblia asa may blight si Jose Rizal o kumaw. So tinaw tayo nga si Rizal Bright, kung namatay siya, tungkol siya ang bright, kung nagbasa siya sa Biblia, kung niingon siya sa no limit ang hiri mga kaigsunan, nga walay mabasa, nga purgatorio. So tinaw tayo mga kaigsunan. So, maro to, taatan. Sige, salamat din nila. Okay, palakpakan nato si Pastor Darwin Butlay sa iyang 5 minutos ka summary. So proceed ta sa atong 5 minutes sa summary sa atong afirmatibo. Atong sugaton sa palakpak, Brother Kaloy Abuyabor. 5 minutos kasama rin. Mga igsoon, nakadungog mo sa iyang gihatag nga mga negatibo against sa kang Katoliko, tinukod ni Kristo. Pero wag gyud may nadungog niya nga kinsay nagtukod sa simbahan Katoliko. Bisag usawa gyud. Unya, abi na kog maalamon ning bataan abi na kog pastor ni nga magtudlos ka matuoran. Tanawa, iyang gigamit si Jose Rizal. Wala ba ka kaibaw nga si Jose Rizal sa iyang katapusang kinabuhi ning kalibutan na nangumpisal siya pare? Maunsa mo no? Yang gigamit niya. Unya ningon pag siya ganina nga 33 AD ko no. Mabalikon niyo si Kristo. Uy, Ginoo ko. Ang simbahan Katoliko 33 AD puno gitukod. Wa man ingon nga gitukod. Di man pareha ninyo 15th century, 16th century, 18th century. Unya inyong kamo may ganahan ninyo nga pabalikon niyo si Kristo sa 18th century kay ngano siya ang founder. Which is naman si Kristo anak. Kamo may mabutbut pabalikon niyo para papirmahon na ninyo din nga kami founder. Magdaon ta siya. Unya karon ingon siya Assembly of God. Atong pangutan-on na Assembly of God. Oh, ningon din Okay, Google. Who founded Assembly of God? Hindi ko sa Google lagi. Di mo tingog no? Kaya naka-kuan. Karoon niya si Google. Ningon din Atong lang ibabasa. Ay, basa. Assembly of God in 1914. 1914 pa magani di ini. Oh, a group of white slave project established the Assemblies of God through the Mason. Ay, Mason man di ay. Mason man tayo. Uy, binuo ko. No? Unya, gigamit niya born again. Ato ko na pangutan-on ni born again. Okay, Google. Who founded born again Christian? Ano na, ato masahon. This discourse with Nicodemus established the Christian belief that all human beings, whether Jews, Gentiles, must be born again. Now,
Wa man di church. Sorry. Okay, Google. Who founded Born Again Church? Uy! Born Again Church Movement of China. China naman po ni. Habi na kung Amerika ni Gikan. Na China naman po ni. Made in China naman po ni. Piki. No? Pero dili man gyud ni ingon mga igsuon nga ato siyang pasakitan. Pero kung mamati siya sa kamatuoran, sakit yung kamatuoran. No? Kunya dagan natong mga Biblia din ingon siya nagtumutumo nato nga kita may nagdugang. Kung man ta magdugang. No? Ato bang ipa subasta ang atong pagtuos Ginoo diining usa ka pastor nga manginambog lang nga ang Biblia iyang na-memorize? Kung atong pangutan-os bersikulo ganina unsa may babasa dias Lucas 1:48 di mana unsaon man na kining atong pagtuos Ginoo isubasta nato niya nga walay kamatuoran nga gipadayag nga si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko, no? Unya ang iyang gipamatuod nga born again Christian mao ang tinuod kunya wa pud siya kapabarog kada pangutanan nato mayon siya nga way mabasa wa gyud koy referensya wa koy mabasa sa Biblia mao na mga igsoon nga kining atong igsoon nga si Pastor Darwin ambot nganong nahimo ni siyang pastor naluoy lang ko niya ganina nga ang iyang pagpamatuod huyang kaayo bata pa kaayo gunahuna daghan pang bugas kan-o niya aron makita niyang kamatuoran. Napay gatas intawon tingali ni yang ngabin. Nga naman, kung ang atong kamatuoran, humusukol ganit ang ingani, nga mga public discussion, kinahanglan, mabarugan nimo ang tinuod para dili ka mauwawan sa kadaghanan. Mo bitaw ganina para dili ko mauwawan, miuli ko, nagkuha ko mga referensya, nagkuha ko Biblia, kay gasyon trapo ko ganina. Ha? Unya, inganaon na to, unsa man na to, tanawa, iyang page, Kristiyanong isog, Kristohanong isog, isog ang iyang baruganan karon nga wala ka pamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo dili tinukod ni Kristo wa gyud moy nadungog bisag usa na lang ka libro mao na mga igsoon nga ayaw ninyo isubasta ang inyong pagtuod dias Ginoo ilabi na sa simbahan Katoliko kay ang tinukod nga simbahan ni Kristo mao ra gyud ang simbahan Katoliko. Daghang kay salamat. Okay, palakpakan nato ang duha ka debaters, Lamano o Gakos. So ang atong friendly dialogue. So picture. Okay, atong advertise no karong Martes, Oktubre 10, ako na po ang mabarog sa debate. Ang akong kalaban, Seventh Adventist Church. Pamatud-an ako ng Seventh Adventist Church na ngawat sa Dios o ikapulo. Sumala sa Biblia diferensya. Mao kahapon nga oras, alas 4, makita ta. So, imbitado ang tanan. Yan ang maong debate. October 10, adlaw nga Martes, oras alas 4, naa na po'y dagong lantugi dinhe. Atubangan sa McDonald o sa Jollibee. So karon na tayo bisita. Ato ang i-welcome ang atong bisita. Si atong i-welcome at Igsoon. Ay mong imangalan bro. Berkutor sa Evangelic sa Tugugan o may gabi si Berkutor Charita. Mamalihog lang ko anayog tubag kay sa kasulatan daghan na itong babasa bahin sa nagdalaan ng Mateo 16. So dili lamang sa inyong mga charts bisan kinsa nga charts pwede na gamiton, di ba? Daghan ang mga charts nga nagda ni anang bersikulo ha, dili lamang sa inyong charts pay kana nagpasabot nga si Kristo dili lamang sa Romanong Katoliko, di ba? Mao na mga ako pagsabot kung sa gyud ibuot ipasabot sa law nga pagsabot doon na may daghan nga bersikulo nga bahin sa mga kasulatan nga nagpadayag gyud nga ang batong gitungtong Pilipino og kining batuha mao ni si Ginoong Kristo. Kay kung ari ka sa mong charts, mugamit usab ana nga mugamit usab ana nga bersikulo. Ug ana kung diyan ninyo, mo po'y gamiton nga bersikulo. Mo na nga maglibog ko og kinsa gyud ang matuod nga simbahan ug mao nga gitukod gyud ni Ginoong Kristo. Mga maik mo haong gyud sa Mateo 16. Kay ang bato nga ang nasabtan sa kasulatan sa Episodio 20, ang kanang Episodio 20 ba ang bato mo ma si Ginoong Kristo. Mo na lang akong hanay daw pangutana o mamalihog lamang ko kay di man gud nga sa inyo lang chart bitaw. Mo na ako lang ikuan. Sige, salamat. Okay, salamat kayo sa pangutana Igsoon no diha sa Mateo 16:18. Suntihan ko ikaw si Pedro. So kanang Pedro bro, bato na siya meaning ana bato sad na, no? Nya si Kristo mao ang pamag-ang bato. Unya si Pedro kay tungod kay bato ligkon iyang tukuran. Ang tukuran ni Kristo ligkon. Mabitaw sa kanta ang siginsa nga naminaw sa mga pulos sa Ginoo. 5:47 sa kuana. Nya karon, bato ang tukuran aron ligkon. Unya daghang na-claim sumala nimo, daghang na-claim nga
nagamit ni Ana Mateo 16-18 tanan tingaling relihiyon bro, mga simbahan. Wata masay pa na tanan na claim nga sila ang gitukod nga simbahan diya sa Mateo 16-18. Di ba? Pero unsaon man nato pag-proof nga wa may ngalan. Di ba? Way ngalan. Pero niingon din mga igsoon, kining Katoliko ba? Unsa may pasabot ato Katoliko? Makailapon tibuok kalibutan. Mukailap siya sa tanang mga nasod. Di ba? Mo nang universal ang Katoliko. So karon akong basahon mga igsoon para maklaro nako nani sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din Ningon din ha. Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din tira. 15 16 17. Ningon din Unya gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diya sa kasulatan, ang akong balay paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. So napasabot nga ang iyang balay ang ampuanan paganganlan o balay, paganganlan ato tarong basa. Paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Kung sa mga pasabot ato Katoliko, tanang nasod lukop sa kalibutan, paganganlan o simbahang Katoliko. Kung saan ang balaya? Ato man tayo na, balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang Katoliko, mulukop man sa tanang nasod. So ang naklaro diri nga kinahanglan ato mang ingon mas Kristo sa Lucas 10:26 nga kinahanglan di unsa man di ay nimo pagsabot ang kasulatan. So atong gisabot ang kasulatan karon nga nagpasabot nga ang simbahan paganganlan pag-ampo, balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Paganganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So nagpasabot nga ang simbahan dai ni Kristo magituko sa Mateo 16:18, simbahang Katoliko mukaylap sa tibuok kalibutan, magsukad sa Roma. Ang Roma igsoon dili kana kita Romano sa dugo, kundi Romano sa pagtuo. Kay di man ta mga Romanon, Pilipino man ta. So ang ato lang gituan, ang atong pagtuo nga gikan sa Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Kay piniling katawhan sa Dios ang Roma ug higugma. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ug 8. Sumari to banso. Sige, salamat lang kayo sa inyong pagtubag mo nang kay kinaglibog bitaw kasagaran na. Kay mo bitaw isa ang uban maggamit lang sa ngalan ni Kristo para malamatupod. Dili sigud sila mogamit sa mga bersikulo. Kaya ang bersikulo gyud iyag ni sa Dios. Walay bisan kinsa nga makahimulos o makapanmastamas ini, gawas lang sa padayagan agi sa kabubuton ang kapuyuan ngano nga kinahanglan gyud kay tuyo ang pagtudlo sa kabubuton ni Ginoong Kristo. Kini alang kini sa tanang katawhan mo. Salamat lang kayo sa imong mga pangutanaw pagtubag. So, dugang pa igsoon po ha. Ang simbahan gitukod sa 33 AD. Di ba? Unya, ang Biblia dito nahuman ang Biblia pag-compile ni adtong 400 AD. So, 405 nahuman ang Biblia, gisugdan o compile ang Biblia 398. Dito gisugod. Unya, karon mo na nga walay masulat dinhi sa Biblia nga simbahan yung Katoliko. Kay naa na ang simbahan, unya gipanganlan ni ang simbahan ni Ignatius ni adto ng ulahing mga kapanahunan. Mao na nga dili nato mabasa sa Biblia nga aduna gyoy simbahang Katoliko, pero aduna tay masabot nga ang balay alampuanan pagagandan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod, no? Kay kung nauna pa ang Biblia, unya gitukod ang simbahan, siguro ko nga pagagandan gyud ang simbahan ni ining Biblia. Pero wahi man ang Biblia nga natukod na nabugna. So kauna man ang simbahan, so dili gyud nato. Ang ato lang pangitaon nato gamaturan. Okay ba? Salamat ba? Sige po. Dapat ko ilain pag yun yung pagkana. Palihog lang ang tubag, diba? Daghan mo din eh. Kanang sa kuwan, dili ba? Sa gisulat ni Juan sa Gipudayag. Doon na siya pitong ka iglesia. O kini iglesia mo pinagsibihan. Gikan sa Episo, Esmeralda, Pergamo, Tatiana, Sardes, Philadelphia, og Laodicea. Mao kini ang pitong ka iglesia nga gibilin. Ito, sa palihog lang ang tubag nila. Mao ni ang mga simbahan nga gibilin ni Juan nga mailhan sa diha ug mabasa diha sa Gipudayag. Pito na siya nga church. Pero wala ko masayo. Unsa gyud ang buot ipasabot ni ana nga klase nga kuan ungano ging ana nga pagisalo kay bisan masaton ug mo'y Episo. Mama, dili yun, wa yun sa mga igo, bisan usang kanila doon. Pero simbahan yun siya, nga, gitukod yun. Sulat ganina ni Juan, ngadto sa pito ka iglesia og gipangusta ganina niya, nga. Manayog lang ko. So ang imong gihisgutan nga churches mabasa sa Revelation chapter 1. The 7 churches in Asia Minor. So matong imong pito ka iglesia gisgutan, iglesia sa Episo, Laodicea, Philadelphia. So kanang iglesia existido sa unang panahon. So nagpruiba na ng simbahan niadto pang 1st century nag-exist na. Ug ang iglesia gitungkol ni Kristo dili daghan. Dili pa daghan nga grupo. Kanang churches mo nang gitawag ato nga mga Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesia gitungkol ni Kristo. Mo dito sa 16:18 mingon si Kristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." Ang gigamit ni Kristo sa grammar is singular, dili plural. So kanang churches sa ako nang giingon
Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesia gitukod ni Kristo. Sabay ta sa Katoliko na ay parokya dito, na may parokya dito sa lain nga malugar, na ay diocese. So pero nabilong ra sila sa usa ka simbahan. So dili bot sabton nga ang Baptist, Assemblies of God, Iglesia ni Cristo, Seventh Adventist nabilong na sa one church. Kay lahi-lahi man na sila kasimbahan. Usa ra gyud kasimbahan ang naglawig sa kasaysayan. Ug mao na siya ang simbahan nga Katoliko. Nganong Katoliko man? Ang word nga Katolikos gikan na sa Grego. Mabasa sa Roma 1:8. Epistes hemon in katangilitay in holo to cosmo. So compound word pa ng Katolikos. Kata, hulos. Mabasa na sa Roma 1:8. Kaya sa Roma, mokaylap ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa Jerusalem is tukod ang origin, pero dito sa Roma kini ipakaylap mo nang sa Buhat Kapitulo 23:11 ingon ang Ginoo, ingon nga nagpabatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto usab kamo sa Roma. Nganong mato man sa Roma? 1:8. Kay diha kaninyong mga taga Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa ato pa, ang Roma di ay ang naa sa plano sa Ginoo, sa iyang roadmap, sa iyang spotlight kung asa mo padulong ang simbahan from Jerusalem to Rome. Og sumala sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naapaghihapon ang Roman Catholic Church. Disin na sa church, nagikad sa Jerusalem, nga may adto sa Roma. Nahimo lang instrumentality ang Roma, nga mahimong Katolika ang simbahan sa tibuok kalibutan. Kaya ang Roma kani adto, lukop man sa tibuok kalibutan. Mao nang ang 7 churches in Asia, under na sa Roman Empire. So kana nga simbahan, kung atong i-trace back ang history, wailain mauna ang simbahan ng Katoliko. Kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, mabasa nato nga for the first 1,000 years all Christians were member in one religion, and that religion is the Catholic Church. So wala gyud laing simbahan nga may niisi sa history. Ang Protestante nang sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tukura, Amerika, kinsa nagtukod? Charles T. Russell. Baptist Church, kinsa nagtukod? John Smythe. Kanusa, 1609. Asa Tukura, sa Inglaterra. Mormons, 1830. Asa Tukura, dito sa Utah, Amerika. Kinsa nagtukod? John Smythe. Seventh Adventist Church, kanusa Tukura, 1863. Kinsa nagtukod? Ellen Goldwhite, G.N. Andros, Joseph Ditz, og si Uyabana, James White. Kanusta? 1863. Iglesia ni Cristo, 1914. Asa Tukura, Punta Santa Ana, kisa nagtukod? Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong i-trace back ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kisa nagtukod, asa gitukod, kanus ang gitukod. Pero ang Katoliko mauni. Ang Katoliko gipruibahan sa history nga ang nagtukod din si Cristo. Karon kung mubalibad ta, mo disprove ta sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bugat na pangutana mauni. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. In my more than 10 years experience in this Bible exposition and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers and evangelists, wa pa kayo nakatubak nako sa pangutana kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man. So why ito ba? Nga naman, nagbuntaog ang kamatuoran na ang Katoliko ang nagtukod si Kristo. Usa lang ang gitukod ni Kristo. O wa na ipagkahanaw nga naman. Nanumpa si Kristo. Tois Petros et superhang Petram. Edipicabo Ecclesia Miam. Et forte impere nun prevalibong adversus iam. Nga bisan pa ang gaghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kayo makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20. Pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod ka matapos ang kalibutan. O nang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo, Anyo 33, diha kang San Pedro, naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilin hangtod ka ugmao kana ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure, karaan. Pangita do relihiyon diha ka Kristiyanos ng ilang structure sa simbahan, makaraan. Ngadto ko sa Israel, ngatong April, ang structure sa Katoliko simbahan, pareha gyud ning masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Nganuman, wa may laing pinakakaraang relihiyon, Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo. So kung doon ay mo disprove nga tinukod ni Kristo, mo na akong challenge. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinahanglan itudlo ninyo kinsang tawhana. Na mga nagtukod sa mga asosasyon na gagmay, ang mga Rotary Club na mga nagtukod, kanus na natukod,
ang simbahan na bahinon na Katoliko nga mao ang pinakadakong relihiyon sa kalibutan nga di na hinon ta makatudlo kinsay nagtukod niini. Di ba? Ang tanan nga institusyon doon nagtukod. So kung mo dinay mo nga dili si Kristo nagtukod, kinsay nagtukod sa Katoliko? Kung wa mo itubag niya na, nagpasabot lang na ang nagbuntaog ka kamatuoran, dili kaya natong pulpugon nga sa tanang relihiyon ang Katoliko ra gyud ang gitudlo sa mga historian tagitukod ni Kristo. Ang tanang tinuohan doon na taong nagtukod, kanus nagitukod, asa tukuran. Mo nang kalahian sa Katoliko o sa dili Katoliko. Ang Katoliko tinukod sa Dios nga nahimo nga tao. While ang mga nitoy hakaw nga pundok sa kalibutan, nitukod lang bugna sa pagbasa-basa sa mga tao sa Biblia. Katulmanan sa Mateo 24:3 hangtod sa 5 na sa ulahing mga adlaw manungha ang mga taong bitbiton ang ngalan ni Kristo aron daghan ang malimbungan. Dili maigo ang Katoliko niya na anuman. Ang Katoliko wala mitungha sa ulahing panahon. Diha na ang Katoliko anyo 33 unang siglo pa na anak. Dili siya maigo nga anang mitungha nga nagdaha sa ngalan ni Kristo. Kay naa na siya sa unang panahon. Sunod pang tanong. Karon lain na pug nga pangutana. Bahin sa episode 4:11, di ba? Nganon diha may 5 kagasa gihatag ni Ginoong Kristo ug wala maniging mahatag sa uban nga simbahan. Nganong doon naman siya gihatag nga gasa nga moingon ta nga ang uban nga mga simbahan kuno gitukod lamang og tao. Apan kasagaran unsa man ang ubang mga church? Wala na ba na katungod sa pagsimba sa matuod nga Dios? O diha na lang batanan diha sa inyo nga church nga imong gipaila karon nga mao magkagitungod ni Ginoong Kristo. Ug unsa may kalainan sa mga gasa nga giduli ni Ginoong Kristo before siya bikayab ngadto sa langit. Episode 4:11. Mamaliyog lang kuno tibagan. Basahon natong bersikulo kung asa ni dapat gigasa. Dili lang katong basahon kung unsa ni mga gasa o asa ang purpose ni ining maong gasa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostoles. 12:26 sa unang Korinto, ang mga apostoles mao ang unang mga membro sa iglesia. So kani apostoles part ni sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta, Efeso 2:20, gitukod kamo diha sa mga propeta o sa mga apostoles retirado gihapon sa iglesia. O ang mga tigsangyaw sa maayong balita, o ang mga pastor, o ang mga magtutudlo, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Unsa may lawas ni Kristo? Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Sa ato pa kining mga gasa, apostol, ebanghelista, propeta, tigwali sa may balita, pastor, gigasa ni sa Ginoo aron sa pagtabang sa paglambo sa iglesyang gitugot ni Kristo. Kung pastor ka, wala ka sa tinuod na iglesia gitugot ni Kristo, adili kang gitumong dili kagasa. Kay duha man ka klase ang pastor, naa may pastor nga nagsupak-supak hinuon sa lawas ni Kristo. So di sila mao. Kinsa man yung mga pastor din Ang mga pare, pastor man sila. Sa Amerika, kung sa may tawag sa pare, di man father, pastor man. Kay ang pare sila, kay naghalad sila sa halad. Pastor sila, kay sila man ang nagbalantay sa dakong parokya. Pastor ka na yung pastor na 50 ra ang gibantaya. Ang among pastor, ang among pare, isa ka pare, 25,000. Na pastor magana inyo, gamay ra mo. Labaw na among pare, pisting pastora. Mao na ngawa magpasabot, ngawa din hisguti ang pare, ngawa ng pare, kay kining tanang 5 kagasa, naani sa pare. Una, mga apostoles, pare sila dili. Gipadayag, 1:6. Mayingon si San Juan, gihimo kita sa Dios, naging harian sa mga pare. Sa ato pa, si Juan pare, Roma 15:16. Mayingon si San Pablo, ako nag-alagad, ingon nga pare. So ang apostol mga pare, mga masasangyaw, ang pare magwali humiliya sa pulpito. So pare gihapon na. Ang pare pastor, ang pare ebanghelista, ang pare magtutudlo. So kining 5 kagasa giusa ni sa pare. Ang inyong pastor pinili pare. Kung sa mga sa Biblia, 2 Pedro 2:9. Kinsa man ang gisugo sa pagwali. 1 Pedro 2:9. Muna atong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong mga pari, ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Ang mga pari di ay mao gisugo nga magsangyaw. So katong Efeso 4:11 nga ang gasa magsasangyaw, pari din ito mga dili kay pastor sa protestante. So kanang magasa diha giusa na
sa katungdanan diha sa pagkapari. Dili na kay pastor protestante, kung dili pari na na katoliko. Kay ang gisugo nga magwali sa kaluwasan dili pastor protestante. Asa mabasa? Salmo 100 ato basahon eh. Salmo 132:6. Ipasangyaw ko sa mga pari nga ako ang muluwas. Kinsay gipasangyaw ng Dios ang muluwas? Pastor pare. Pare, anong sangyaw man na sila sa kaluwasan o masasuha? Roma Kapitulo 10 versikulo 15. Makawali ba ang tao gawas kung sa gipadala ang tubag dili? Sa ato ba kining pagwali kinahanglan kang ipadala? Ang pangutana mao ni, kamong mga pastor nagwali man mo, kinsa may nagpadaan ninyo? Moingon mo nga ang Dios ang bugtong lang nga direktang gisugo sa Dios Amahan sa pagwali way lain si Kristo. Asa babasa? Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4 mo na ito babasa. Kinsa ang direktang gisugo sa Dios na Amahan nga mawali? Basahon na ito. Bingo na itong Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, matod ni Kristo. Kay gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw. Si Kristo nagsangyaw man. Ngano nagsangyaw man si Kristo? Kay gipadala siya sa iyang Amahan. Unsa man si Kristo? Tubag Hebrew 3:1, si Kristo mao ang pangulong pare. Nganong nakasangyaw si Kristo? Kay si Kristo pare. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Dios na Amahan sa pagwali. Og natuman kini unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli niya ngadto sa pinayalan og milingkod siya og miingon siya natuman karong adlaw ang nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa dili ta pwedeng moingon nga gisugo ko sa Dios. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Ginoo. Ang mga apostol nganong nagwali dili tungod kay sila gisugo sa Amahan, kundi gisugo sila ni Kristo. Asa mabasa? Marcos Kapitulo 16. Sa mabasa din. Unsay giingon sa atong Ginoo sa mga apostol? Mao kini ato mabasa sa balaang kasulatan. Marcos 16:15 miingon atong Ginoo sa mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto tanan nga mga tawo. Ngano ang mga apostol nagwali kay gisugo sila ni Kristo. Karon wala naman si Kristo. Wala naman ang mga apostoles. Kinsa may mopadala nato sa pagwali? Tubang Buhat Kapitulo 13 versikulo 1-3. Mao na niya magpadana nato sa pagwali. Buhat 13:1-3. Ang simbahan sa Antioquia, take note. Ang simbahan sa Antioquia. Unsa may gihimo ang simbahan sa Antioquia? Versikulo 3. Nagpuasa sila, nagampo o gipandungan sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo o unya gipadala sila. Wala naman si Kristo. Kinsa na inupada? Ang simbahan ang mupadala. So mala sa Buhat 13:1-3 ang pangutana mo ulit. Unsa ka simbahan? Natural. Ang simbahan na gitukod ni Kristo. Mao ni ang mupadaan nimo aron mahimo kang authentic na preacher. Ang pangutana mo ulit. Ang mga pastor nagwali. Unsang simbahan na nagwali nila? Unsang simbahan na nagpadaan nila? Baptist Church, tinukod ni Judge Mike. Mao na imong authority, nagipada ka sa pagwali. Tinukod ba ni Kristo? Dili. Ay tinukod ni Judge Mike. Saksi ni Jehovah, nag-house to house. Kinsa may nagtukod na ng saksi ni Jehovah? 1873, Charles T. C. Russell. Dili na tinukod ni Kristo. Mao nang kanang ilang pagsangyaw nga house to house, dili na balido. Piki na nga pagwali. Kami, mga paanda mo, nganong kamo Brad Paul? Nagsangyaw-sangyaw malagi mo diha. Asa man mo authority Brad Paul? Tubago na ito na. Ano? Okay, pusit-pusitan. Sige. Okay. Natay last na kong question. Kung tinuod nga kini mga pare nato karon, sila iya gyud sa Dios. Giunsa niya pagsaway ang iyang mga katawhan kaysa 2 Timothy 3:6. Gipadala ang mga kaparian aron pagsaway pagbadlong sa iyang mga katawhan. Kung tinuod sila nga magbalantay sa mga karnero, giunsa niya pagdumala ang iyang katawhan ug wala unta niya pagsagdi. Wala ni akong pangutana ug mo nay katapusan akong pangutana kung siya dili labot kay kamatuoran nga ang iya gyud sa Dios musaway sa iyang mga karnero. Kay ang mga karnero dili gyud pasagdan sa gihatan ug gipilan ngadto sa Dios. Kay ang Dios wala gyud siya magpadala sa iyang anak aron pasagdan ang katawo nga giluwas sa iyang anak.
Mao na to ang pungtana. Ug nganong wala nila badlunga ang iyang mga tao. Nganong wala man siya badlunga nga daghan man kaayo ang pilan nga dili na pud sa panahubog. Kaya nga naman wala pud kumayon ng panahubog. Kung dili kay tawhanon ra man nga kining tawhanon ra na siya nga murag kalingaw. Pero wala gyud na siya angay gyud kahimtang nga naman wala gyud na siya kahimot sa Dios. Dili ko na yung kahimot ng langit kundi requirements ko na sa Dios nga gitugahan sa unsa man gitagan ka gipilan di ba? Gipilan ka ikaw gipilan sa Dios unsa imong buhaton? Ha? Di ka imong mabunagin. Nganong kinahanglan para magbunagin? Ha? Dili na matuon nga tubag. Wala ko makinan sa imong tubag. Kung niyo ang ka arong sa pagbugal-bugal sa imong pagsuway ug bikil gikan sa kaugalingon nimo kataon, wala ko makinahanglan sa pagday. Ug wala ko makinahanglan sa imong mga tubag. Di ko makinahanglan sa imong pagday pod. Salamat lang kayo brad. God bless. So as I said, doon ako napinding tumagonon ako no. Nganong kami nagwali man me. Asa may gikag otorite. Ang among matubag ini maune. Si Padre Darwin Gitgano mo ang among spiritual director. Mao ang nagkomisyon namo nga magwali me. Ang pangutan natin sama na si Padre Darwin. Si Padre Darwin giordinahan ni Bishop Alberto Oy. Dili si Bishop Pedroso. Kining si Bishop Pedroso giordinahan sa obispo, kardinal. Kung mabalik ta sa iyang kinsa nag-ordin po sa nag-ordin niya, mabalik yun na Santo Papa. O kay mabalik dito, for example si Bishop Abitoy, kinsa may nag-ordin niya sa pagka-obispo, si Cardinal Luis Tagle. Kinsa may nag-ordin kang Cardinal Tagle, ang tubag si Bishop Felix Paz Perez. Kinsa may nag-ordin kang Bishop Paz Perez, ang tubag si Archbishop Rufino Santos. Kinsa may nag-ordin ni Archbishop Rufino Santos, ang tubag si Pope John Paul XXIII. O kana siya mauman na ang unbroken, uninterrupted light of succession, bubalik pa na kang Peter. Kinsa may nag-appoint ni Peter? Si Kristo. So ang atong authority nagkadina kung sa Corinti pa ni sa imong balay, mobalik yun sa napokor. So naatay koneksyon ngadto gyud sa apostolic times o mga apostolic leaders. Mato ta sa iyang giingon. Ngano man nga ang mga pari mao man ni sila ang gisugo. Ngano wa man ni sila mamadlong. Sige ba simba sa Katoliko bro? Sige ba simba? Wala mo na wa kay balong imadlong. Human sa misa ang pare mohatag sa iyang bendisyon. Mao nang gitawag iti misa est. Diha nag-derive ng word nga misa. Ang pagpada sa mga maninimba sa pare mo na pare nga nahuman naman ang santos nga misa, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Mao na gitugon sa pare panahon sa pagsimba, wala gyud mo iyon ang pare nahala kay nahuman naman tag misa, lakaw na mo dito, pag inom na mo tanduay, pag adto mo sa madyog karong hapon madto mo sa manabong mo. Wa gyud nasugo sa pare, kagawasan na sa matag tao nga gipili niya ang dili maayo. Manubag sila sa Ginoo basta ang pare mosimba ta iyag yung iwali kung unsa ang naa sa ebanghelyo. Wala ta tudloy nga magdinautan, kita na ang manubag sa Ginoo kung nagbuhat ang dautan, meaning wala ta mosunod sa ebanghelyong giwali sa pare. Kaya ang pare nagtugon nato nga pagpauli dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Wala itudloy nga magdinautan. Problema na sa Katoliko kung nagdinautan siya og manubag siya sa Ginoo. Apan bisan pa niana dili makabungkag sa kamatuoran na dili na kini ang katawan sa Ginoo kay naidautan. Jeremias 5:26 usa may giingon, daghan dautan sa akong katawhan. Salamat Badel sa imong time. Unsa giingon sa Ginoo? Daghan dautan sa akong katawhan. Kinsa daghan dautan? Kita kuno makatoliko. So kita diay makatoliko ang katawhan sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. So bisan pataliwa sa pagkadautan sa Katoliko, nakatabang hinoon mo pagpruiba nga ang Katoliko di ay ang tinuod nga katawhan sa Dios, kaya ang giangkon sa Dios nga iyang katawhan kana amang daghang dautan. So no matter kung naay dautan nga Katoliko, unsa may giingon ni Hesus? Mateo kapitulo 9 versikulo 13, mingon ang atong Ginoo, non inim bukare, ustos sit pecatoris. Miyan niya ko sa kalibutan, dili aron pagitaon ang mga matarong. Miyan niya ko sa kalibutan, kay pagitaon nako ang mga dautan. Kinsa ganis ni Kristo? Ang mga dautan nga Katoliko na magsag-o na unta sa ilang kinabuhi. Palagpakan nato Ginoo. Ngayong gabi, dalay ko ng Dios o karong Martes, October 10, dunay debate na po din
Niining lugar alas 4 sa hapon, October 10, karong Martes.